Hello. Sa lineup natin, Aquarius na tayo today at ang reading natin is para sa second half of June. Okay. So, hello mga my dear. Kumusta po kayo? Let's go na tayo. Second half of June, Aquarius. Uy, hindi ako nagsabi kung para saan to. Pero normally, yung unang card natin is, energy mo. No, this is going to be your energy para sa second half of June. We have here the Seven of Wands. Ayan. So, defensive na energy. Ang nakukuha ko dito is, you're trying to parang protect something. Yun na nakukuha ko sa card na to. So, parang dinedepensahan mo, my dear, yung, you have something. Meron ka ditong pinoprotektahan. Meron ka ditong parang pinaglalaban sa card na to. And itong mga ones na to, my dear, is energy ng parang ito yung mga parang against, okay? Parang against sa bagay na gusto mong mangyari. Okay. So next tingnan natin is energy ng second half of June for you. Second half of June para sa ating mga my dear Aquarius. Death card. Okay? So, ang nakukuha ko na sa combination ng card na ito, Death card. Teka, ano ba? Nagugulo ako. Nagugulo ako. Saglit lang. So, wag mo na i-combine. Okay, dito muna tayo sa card na to. Nire-release na energy to ng second half of June, my dear Aquarius. So, there's a tendency na maramdaman mo or parang sinasabi sa'yo ng second half of June na just put an end to it. Parang just putulin mo na lang. Wag mo na kausapin. Wag ka na maglagay ng effort. Yung parang ganun nakukuha ko dito na energy and 'di ba? Kasi dito may parang nagsasayang ka pa ng effort. Okay, sa energy ng Seven of Wands, parang nagsasayang ka pa ng effort diyan. And hindi agree si second half of June dun sa ginagawa mo. Hindi siya hindi siya pabor. Okay. Dun sa ginagawa mo. Okay, so expected mo na meron kahit na siguro my dear hindi ka gumawa ng mga endings or separation. Yung second half of June na mismo ang gagawa ng mga endings and separation. Meron mga mag-e-end, ayan, sa energy na to. Hindi ko pa, my dear, mako-consider dito kung kasama dito yung mga bagay na gusto mong mangyari. Well, like, ma-accomplish mo na siya or makukuha mo na siya. Kasi, so far, ang nakuha ko kasi dito, my dear, is you're trying to protect something. Meron kang pinoprotektahan dito. You are very defensive sa energy ng Seven of Wands. So, tingnan natin. Next is blockage. Tingnan natin. Ano ang posibleng maging blockage mo ngayong second half of June, Aquarius? Kala ko dalawa. Isa lang. The Three of Wands. Okay. Maganda to, my dear, kasi this is upgrade, level up, improvement, upgrade, level up, improvement. Energy din ng travel. Pero baka hindi mo to magawa. Kasi blockage, napunta siya sa blockage eh. So baka hindi mo siya magawa, hindi ka maka-move on, hindi ka maka-move forward, hindi ka makapag-level up. Walang sun dito, pero parang na-imagine ko na tinitingnan ni Three of Wands yung sun doon. Tama ba? Wala ba? Wala, parang na-imagine ko kasi doon sa parang bundok doon sa likod. Parang may sun. Ayan. Okay. So, kung makikita mo kasi dito sa death card, may sun doon sa likod. Ayan o, may sun doon sa likod. So, teka lang. So, ang nakukuha ko dito is, ito yung magiging problema mo, my dear, sa second half of June kasi hindi ka makagawa ng Three of Wands, hindi ka makapag-move on, hindi ka makapag-upgrade, okay? Kahit sabihin mo may mga naka-offer na siguro sa'yo na mga, parang mga panibagong opportunities out there, ayan. Kasi more on travel din to, my dear, eh. Parang hindi mo mahakbang yung mga paa mo, yun ang nakukuha ko na energy so far. And sinasabi naman ng second half of June sa energy ng death card na you need to do some ending, cut off, wag ka na mag-waste ng time, wag mo nang aksayahin yung oras mo dyan, yung parang ganun na nakukuha ko dyan sa card na yan. Okay, so, next card natin over here is
energy ng iyong past. The Seven of Cups. Teka lang ha. Seven of Cups. Ang nakukuha ko dito, my dear, is baka napapasok mo na siya. Kasi, maganda tong Seven of Cups. This is a very, very positive na energy. Kaso, may konting warning kasi ang Seven of Cups. Kung mapapansin mo dyan sa Seven of Cups, yung isang cups dyan, my dear, sa bandang taas, snake yung nasa loob niya. And yung isa naman is dragon. So, maganda ang Seven of Cups kasi full of manifestation, full of hopes, full of dreams. Pero, nakukuha ko sa card na to na parang na-entertain mo na siya, parang napapasok mo na siya sa buhay mo. Tapos, ngayon, may nangyayari sa inyo, parang may nangyayari something sa inyo. Yun ang nakukuha ko dito. Parang sinasabi dito sa energy ng nakaraan na hindi mo masyadong na-scan, hindi mo masyadong hindi mo masyadong naaral, yon ganon, hindi mo masyadong naaral, napapasok mo siya, my dear, sa life mo, or na-entertain mo siya, yung ganon na nakukuha ko. Okay. So, next card is message sa'yo ng ating mga spirit guides. Okay. Message sa'yo ng ating mga spirit guides. Hindi mo siya masyadong napag-aralan. Napapasok mo siya sa buhay mo, tapos, ngayon hindi ka makagawa ng ending, hindi mo siya maalis sa buhay mo. Nagiging blockage siya, my dear. The Two of Swords, nagiging blockage siya, my dear, para maigrab mo yung mga magagandang bagay out there, which is nararamdaman ko, or makapag new beginnings ka. Message of our spirit guide, message sa'yo ng ating mga spirit guide is the Two of Swords. Wag mong i-resist, my dear Aquarius, kasi nakakross yung hands mo dyan, oh. Tapos, parang ayaw mong tanggapin na parang kinakailangan. Hindi pa masyado sure dito, my dear, ha? Kasi ang nakuha ko lang dito kanina, sabi ko kasi, you're trying to protect something. So, hindi pa masyado maliwanag dito talaga, my dear, kung ano yung pinoprotektahan mo. Pinoprotektahan mo ba na hindi maputol yung connection ninyong dalawa? You are still hoping pa rin ba? Hindi to love reading, ha? Pwede to mag-resonate sa kahit saan. Pero so far, ini-interpret ko lang yung message na na-receive ko. Pinoprotektahan mo ba na hindi mag-end yung connection niyo yung dalawa, or hindi siya mawala sa buhay mo, yung parang ganon. Yun ang nakukuha ko na energy over here. So, you're trying to protect kasi something. Yun ang nakukuha ko. Hindi ko sure, my dear, if you're trying to protect yung mga bagay na gusto mong kasi, blockage mo yung Three of Wands. So, if you're trying to protect yung mga bagay na meron ka as of this moment, magdidire-diretso ka. Okay, magdidire-diretso ka, hindi magiging hadlang yung Three of Wands sa'yo. Kaso, blockage mo yung Three of Wands. So, ibig sabihin, baka nagpapasok ka ng somebody sa buhay mo, tapos, ngayon mo nakikita, maski ang second half of June, sinasabi na sa'yo, my dear Aquarius, na kinakailangan na ng cut-off, kinakailangan na ng change, kinakailangan na ng ending. Tapos, ikaw naman, ayaw mo. Ayaw mong gumawa na, like, baka yun. Tapos sinasabi dito ng mga spirit guides na wag mong pigilan, wag mong paglabanan, kasi sila na mismo yung gumagawa. Kumbaga, ang ating buong may kapal na mismo ang gumagawa ng paraan para alisin tong energy na to sa'yo. Okay? So, next. Teka lang, ha? Ano ba tayo? Message ng future or card ng future. The Ten of Pentacles. Okay, kasaganahan, my dear, sa'yo. Okay, kasaganahan para sa'yo. More money, more abundance para sa'yo in the future. Yun ang nakukuha ko dito. Energy ng pag-provide. Ayan. And at the same time, parang, for some of you, parang nag-e-enter kayo ng panibagong chapter. Parang kung makikita mo tong parang arco na to dito, parang siyang portal. Yun ang nakukuha ko dito. And papasok ka na doon sa lugar na kung saan magiging okay na yung lahat, magiging happy na, especially kung may kinalaman sa travel to, my dear. Kasi sinasabi, my dear, kung saan ka pupunta or kung saan ka dadalhin ng mga paa mo, maganda yung mangyayari doon sa lugar na yon. So, ang problema dito, my dear, is parang you don't wanna make changes. Yun na parang nagre-refuse ka, ayaw mong tanggapin, ayaw mong i-accept, ayaw mong i-digest. Yun ang nakukuha ko dito. Pero,
So far, maganda ang future mo over here kasi ayan o, maraming pera, maraming this is also energy of happy family. Nakukuha ko dito, my dear, parang may parating na nakakakuha ko dito ng taong medyo matanda. Okay, matanda, baka mas older sa'yo. Okay, if you're looking for manifest relationship, ayan, baka mas matanda sa'yo. Taga ibang bansa siya, yun na nakukuha ko dito. Oo, parang foreigner siya, parang hindi siya Pilipino eh. Ayan. Posibleng meron siyang anak. Pero yung anak niya may anak na rin. Yun ang nakukuha ko dito. So, meron to naghihintay sa'yo, my dear, sa ibang lugar, sa ibang bansa, over here na parang, ayan o, may matanda, ayan o. Yan siya. Okay, yan siya. Matanda, tapos, posibleng maging karelasyon mo to, or, ayan siya, magbibigay sa'yo ng magandang kinabukasan, or something like that. So, yon. Pero parang ayaw mo tanggapin. Parang ayaw mo entertain. Bottom deck of the card is the Seven of Pentacles. My dear, maganda yung parating sa'yo. Wag mo nang ipaglaban yung mga bagay na hindi naman talaga nakakatulong sa iyo. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Kasi parating na daw, my dear, yung yung parang new beginnings. Sabi ko nga, my dear, parang pumapasok ka sa panibagong portal. Parang pumapasok ka sa panibagong chapter ng buhay mo, my dear. So, hindi mako-complete yung journey mo sa panibagong life mo kung isasama mo lahat. So, meron kang mga kinakailangan talagang bitawan, meron kang mga kinakailangan talagang i-let go, mga my dear. So, yun nga. So far, maganda naman yung reading. Expected mo lang talaga, kinakailangan talaga ng mga ending, ng mga cut-off. Huwag mo na lang paglabanan. And ang tinutukoy dito is energy na hindi mo masyadong pinag-isipan. Pinapasok mo sa buhay mo pero dapat mawala na siya kasi talagang distraction lang ang nangyayari sa kanya. Distraction lang yung naidudulot niya sa'yo. Okay? Saglit lang. Acid reflux! Sorry, uminom kasi ako ng kape. Ang asim. Excuse me po. Okay. Ay, acid reflux. Talaga sa kalagitnaan. Kung kailan patapos na ako mag-recording, doon pa talaga. Pasensya na kayo mga my dear, okay? So, my dear Aquarius, ang asim! So, mga my dear Aquarius, yan ang iyong reading para sa yung second half of June. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And please to like, please to share, please to comment po sa lahat ng aking mga videos. Tama ba? Yes, sa lahat ng ating mga videos. Na-distract ako. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po and until next time. Bye-bye! Thank you, my dear.